Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumagain, back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, we're done sa first round ng tournament sa FRBL Pulo, Motus at Bargain. So yun yung mga natapos natin. Syempre, Langit Lupa, tsaka natapos na ba natin Isa Buhay? Alam ko natapos na rin natin Isa Buhay. So yun yung I think 5 or 6 na battle tournament na sinimulan natin, and sabay-sabay din nating matatapos yan ngayong taon. 'Di ba? So ayun. Ngayon sa tingin ko nasa updated na tayo sa mga battles sa first rounds First rounds ng bawat Battle League, 'di ba? Kanina natapos kong reviewin yung last na battle sa first round ng Samsaman. Yung battle na yun, yung Dope Boy Sosa versus Pablo, at uploaded na yun sa channel natin, at yun yung huli. And kung napanood nyo yun, sabi ko, di ko alam kung ano yung in-next natin, kasi I've checked FRBL, I've checked Pulo, I've checked Motus, 'di ba? Wala pa yung mga second round ng tournament, 'di ba? So ngayon, torn ako kung mag-flip top ba tayo, right of way or Motus. And kita nyo naman kung nasan tayo, Motus. Nakita ko tong battle na to, Philos versus Treb. Ang ganda nung match up, tol. Kung kilala nyo si Treb, siya lang naman yung ika-5 kampiyon ng 1-up tournament sa FRBL. Siya lang naman ang ika-5, 'di ba? So, Philos, hindi mo rin pwedeng tawaran yung or baliwala si Philos, kasi nasa flip top na rin, nasa umabot ng finals ng pedestal, semis nung nakaraan, 'di ba? Semis ba 'yon? Tama, semis against 3D ng pedestal 2, tapos finals naman against Mirage sa 3, pedestal 3, 'di ba? Yung run din niya sa tournament, 'di ba? Yung mga tinalo rin niya. So, on paper, ang ganda nung match up, ang ganda nung kung paano nabuo to yung match up na to, kung ano sila sa battle na to, ano sila sa battle na ganito, 'di ba? On paper ang ganda. Sa estilo naman parehas 'di ba? Kaya kung alam nyo yung estilo ng dalawang MCs na to, masasabi nyo na match din talaga. Aggressiveness, sa pagkuha ng mga enough angle, enough references, kung paano na i-deliver yon. Ang pinaka questions na lang dito, sino yung mas magiging effective sa bawat isa. Kasi on paper, kung hihimayin mo lahat ng elements ng battle at yung mga past battles nila, halos pares sila ng estilo. 'Di ba? So, excited ako sa matchup na to, kaya ito muna yung papanoorin natin. Okay? So, Philos versus Treb, game. Unang banat para kay Philos. Sinagpag. Game. Ako'y masyadong abala. Kaso si boss,
Sinusubok katapatan ko. Kakakasal ko lang, aba. Ba't may bitch? Alam mong kasalanan to. Pinoproseso na papel ko pasampa. Gets kung ba't ito naharang mo. Nabago snow sa Canada. Ito muna yung puti na tatapakan ko. Nagbabalik sa motus. Tong di nakitaan ng dating. Alis ka ng alis, wala ka namang nararating. Balik ka ng balik, wag ka ngang nang-aaning. Angking ka ng angkin, wala namang angking galing. Sinuka na ng flood, kaya nag-raplines ka at motus. Wala nang kulay yung karera kahit pa ikay magjobus. Ang dali-dali mo nang matalo, tinuturing ka ng bonus. Lanang sasabay sa verse no mas kilagyan pa ng chorus. Limot na ng tao kung sino ka ba. Ultimo si Ryan, di na to kilala. Masakit ang totoo, aaray ka kaya. Flip-top mong pangarap, tinangay ng baha. Yumabang ka daw kasi. Lumakas na yung ihi. Ay, shoutout kay Treb Shoutout kay Treb kasi tinalo niya si Siege sa Right of Way. Inaabangan ko rin yung battle na yun. Aray ka kaya. Flip-top mong pangarap, tinangay ng baha. Yumabang ka daw kasi. Lumakas na yung ihi. Kala mo kung sino ka, pre. Tumaas tingin sa sarili. Hari-harian ka, pwe. Trono di mo naingatan ng maigi. Galing-galingan pati. Kaya imbis ikaw, si Sisik yung pinili. To the years. kasi kung di nag-choke si Sisik nung laban nyo, talo ka nga nun. Alam mo ni Ryan, kaya siya yung pinili niyang isamon. O sa mukhang taga-Japan ng laban, bumagsak at nalamon. Tong bata din nakapaglangit lupa kasi pinatulog nung hapon. Motus. Ikaw ang pinakamahinang kampi ng flood. No doubt, usapang views may iwan tambak sa akin, Brad. Blow out. Sasayat gagasgas mga paandar mong wak. Loward. Sa init ko ngayon, tunaw sa akin tong white yogurt. Isipin mo, ako yung nag-leave sa trabaho pero ikaw tong di nakakakita. Ako yung bumiyahe ng malayo pero ikaw tong paubos na gasolina. Isipin mo, ako yung kulang sa tulog pero ikaw tong mata ay titirik. At ako yung kinasal pero ikaw yung lalagay sa tahimik. Wala akong mapapala sa'yo! Yan ang dapat mong tanggapin. Na kapag FRBL, Motus, Raplines, ba't tulog siksik bara ka pa rin? Hindi man lang ako ginanahan sa kalabang walang kahusay-husay. Kaya paano ang Treb ay birth kung wala kang kabuhay-buhay? Tang ina mo, Pilos, parang hindi nagpahinga eh. Diba? Hindi ko alam kung ilang taon na walang battle si Phil. Pero putang ina, grabe pa rin, no? Ito yung isa sa mga reason kung bakit gustong-gusto kong pinaparoon si Philos. Kasi hindi nawawala yung aggression niya. Diba? Kaya shoutout kay Phil. Tropa to si Phil, nakakausap ko to. Pag bumababaw ng event. Kaso tangina, hindi na ako nakakababa ng event. Hindi ko rin alam kung bakit. Siguro dahil wala akong kasama. I don't know, puking ina. Dapat pupunta ako nung semis eh. Pero nag-uulan naman. 'Di ba? Anyway, yun, shoutout kay Phil. Ayun, tangina, ganun pa rin yung performance ni Phil, hindi nagbago. Hindi nawala yung aggressiveness, yung bawat punto na gusto niyang ihatid sa kalaban na ihahatid din niya sa mga nanonood. And isa yun sa mga best tawag dito sandata na masasabi kong hawak ni Pilos. So ngayon, alam natin kung gaano kabigat yung ewan ko sa inyo, pero ako alam ko kung gaano kabigat yung pinupunto ni Pilos doon. Kasi ayun nga, yung FRBL pinunto niya doon, pinakamahinang kampyon, si Sisik yung pinadala, hindi ka kilala ni Ryan, sinuka ng flood. 'Di ba yung mga punto noon? 'Di ba? Na hindi ka nakapaglangit lupa, tinangay na ng baha yung flip-top dream mo. Maraming tumatak at alam natin kung gaano kabigat yun. At kung paano na-deliver ni Philos yun, smooth. Treb, bawi. Let's go! Diba? Inanggil niya yung langit lupa. Ilang beses ko na yung narinig. Kaumay naman.
Inalako ko ni Ryan kay Enigma. Alam mo sabi ni Enigma? Pucha, di na yan pang langit lupa, pang isa buhay na yan. Ikaw kasi, di nga isa buhay eh. Yo, game! Game. Zay! Basta. Tagal din ng uli kong laban, no? Naalala ko pa nga nun. Saysya na, ilang beses kitang tinanggihan. Talagang panahon, di sumang-ayon. Dinis pa kita sa POI. Pero proud ka ba sa narating ko na nayon? Anong ginagawa mo dyan? Usapan to ng mga champion. Pardon! Fuck the finalist, tapos itatapat kay Trev ang lala. Di uubra tong second placer kahit may third pang kasama. Kasi 3 weeks before battle, etong sinoo nagchat sa akin. Trev, baka pwede 2 rounds lang tayo. Nakakahiya! Huwag mo na ikakaila! Kahit dumalawa ka pa, tanga di ka naman makakaisa. Anong akala mo? Pagbibigyan ko... Di ba? Naniniwala na kayo guys. Kung bakit sobrang nagugustuhan ko yung matchup na to. Philos versus Trev. Kasi kung paano mag-spit si Philos, almost the same kung paano mag-spit si Trev. Yung aggressiveness, dun talaga magkakatalo dito. Yan, tinan nyo si Trev kung paano siya mag-spit. Tangin, agresibo pa rin. Diba? Exciting yung battle na to. Etong sinoo nagchat sa akin. Trev, baka pwede 2 rounds lang tayo. Nakakahiya! Huwag mo na ikakaila! Kahit dumalawa ka pa, tanga di ka naman makakaisa. Anong akala mo? Pagbibigyan ko yung hinahangad mo at kung pain man yun, asa ka pang kakagat to. Mas malala ka pa kay Kilan, no? Ikaw isang round pinapakat mo. Okay. Di ko alam kung paandar mo lang to, brother, o sadya kang ang nahasil. Takot kasing mag-choke o stutter pero di yun magmamatter. Ayaw naman din ipa-cancel pa yung battle. Oh, what happened? Ano silbi ng pagta-tricycle mo kung 3 rounds mo ma-handle? God damn! Okay. God damn! Sobrang busy ko ngayon, tol. Baka kapusin yung obra ko. Ulol, gusto mo lang tanggalin yung round 3 kasi doon naaalala mo yung biggest trauma mo, yung pagkatalo mo ng finals. Kunwari, di yun masakit, no? Yung pag-propose mo doon para atensyon sa'yo masentro. Kaya pala mas inuna na yung kabiyak kasi naghati na sa premyo. Hell no! That move is for some lame ass. Nakuha mo ay fake cash. Hindi ko gagawin yung hati-hati na yan na fucking hate that. Hindi ko yun madadigest. Alam kong ginawa mo yun para sa hype, yes. Naghati sa premyo, tas nag-propose. Talagang yung moment na yun, priceless. Hindi niya nasikmura yung sikmura na kumakalam. Walang bileg sa kanyang sulat kasi alam niya na yung naging run sa tour na ay tsamba lang. Pero para sa kalaman ng lahat, kasal na po sila, di ba sinabi ako? Palakpakan naman natin si Pilos. Saludo dyan kay Pilos. Sa pagiging asawa, the best. Pero hayop ka, besh. Porkit GS pan ka, pinakasalan mo sa West. Gago. Yung babae sa'yo, Egol. Pinakasalan niya kahit siya, di pa financially stable. Hindi mo masasabing love yan, tanga. Ang tawag dyan, obsession. Ang tawag dyan, obsession. Imbis sa relasyon nyo, ikaw nagdadala. Pinalipad mo, papuntang Canada. Kakababa pa lang ng eroplano, nanghihingi ka agad, padala. Paano yan pag nagkaanak ka na? Anong papakain mo? Puro punto na lang? Puro punto. Wala ka pang ang pantustos, ang gusto ko matuto ka man. Baka isang araw lang mabalitaan nyo, napatulpo na yan. Ang kapal din ng mukha mo. Porkit nakakapagpabago yung pera ng tao, hindi ka na nagtrabaho. Pero wag kang magbabago. Wag kang mag-a-apply o kahit maghanap ng amo. Ipaubaya mo sa akin yan kasi all 3 rounds kitang ilalampaso. Hindi na para questionin. Sa kalsal nyo kung magkano na ang bag. Takot kasi yung ginawa mo sa kanya, tagos sa balat. Ang dami ko pa sanang gustong itanong. Kaso wag na kasi alam ko namang sagot niya lahat. Diba? Diba? Tong ina. Okay. Ito. Meron na akong gustong sabihin. Meron na rin akong boto. Okay. Pero, I just want to clarify lang muna.
gaya ng sinabi ko kanina, almost the same sila ng estilo. Punto, bars, mga pasingit na comedy or na komedya, 'di ba? May ganun 'di ba? Pero nakita ko rin yung difference ng sulat nila sa unang ikot. And I'll go with Philos sa unang ikot. So ano lang, sa tingin ko mabilis lang naman siyang ma-determine ko or ma-distinguish kung bakit. Si Treb naka 4 bar set. Si Philos naka 4 bar set. Pero may konting difference do sa 4 bar setup nila. Okay? Si Philos sa bawat setup may punto. Sa bawat setup, sa bawat 4 bar set, may punto yung kada linya. Or sabihin natin kung hindi man kada linya, may dalawang linya doon na may punto. Kaya pag dumating yung pinaka punchline, solid mo talagang mararamdaman na itang ina solid nun, bigat nun. Si Treb naka 4 bar set din, pero sa pinaka fourth line talaga yung bigat ng suntok. So magse-set up siya ng 1, kasama sa setup yung 2, kasama sa setup yung 3. Pagdating sa fourth, nandun yung pinaka punchline, which is masasabi nating worthy naman dun sa setups, 'di ba? Mabigat din. But during their deliberation or spitting round, mas makita mo mas mapapansin mo na mas mabigat yung mga pinupunto ni Philos dahil nga mas marami siyang mga punto. Kasi sa bawat 4 bar set, may dalawa doon na punto. Unlike kay Treb, pinaka punchline lang. So, magsa-cycle yun. Sa 4 na setup, may dalawa doon. Next na setup ulit, dalawa ulit. 'Di ba? So, mas ma-feel mo yung consistency ng punchlines ni Philos dahil nga sa ganong structure. Si Treb naman, may mga or for some instances may 4 bar set siya na worthy yung punchline. Another ulit medyo hindi ganoon ka effective. Tapos ulit may punto na sabi nating so-so lang, tas ulit mabigat na naman na punto. 'Di ba? Yun yung ender niya, no, na marami pa daw siyang dapat tanungin pero alam ko naman niya sagot niya lahat. Maganda 'yon. Pero before that, may mga lines na hindi ganun ka hindi sing level na mga lines na effective. Gets nyo? So that's the difference on their writtens, 'di ba? Maraming marami nakapaloob sa 4 bar set ni Philos. Kay Treb naman maganda yung mga setups niya, kaya lang nasa pinakadulo yung yung sa pinakadulo mo siya mananamnam Unlike kay Philos, first 2 rounds pa lang na setups niya, mararamdaman mo na tangina solid nun. Pagdating sa punchline, sa pinaka fourth line, madadagdagan lang. Gets nyo? So, yun, dikit yung unang ikot, guys. Hindi mo pwedeng sabihin na malayo yun. 'Di ba? Pero sa structure, 'di ba? Sobrang dikit nun. Sa punchline count lang talaga nagkatalo. Pero ayun, sa mga punto, 'di ba? Sa tingin ko mas mabigat talaga yung pinupunto ni Philos. Mabigat din naman yung mga pinupunto ni Treb dito, pero I think Philos have the edge on that element. 9-8 in favor of Philos. Round 2. Sinisita Game. ko yung pangarap namin ng asawa ko. Halatang bitter to ng labis. Palibasa yung mukhang aswang ng jowa, di ka madala hanggang kapis. Correct. Yo. Sabi mo kay Supremo, saksi ako kung paano ka nag-improve. Ulol. Wag mo akong dinadamay. Una sa lahat, di ka nag-improve. Natuto ka lang makibagay from nerd na panganay to weird na istambay giatay. Improvement na pala ang tawag sa nasanay lumabas ng bahay. Kasi kung di nagka-video battle, malamang wala ka sa eksena. Di ka para dito, brother. Sa kambibo na rapper, punyeta. Wala kang alam sa cypher, di ka freestyler. Akapela lang ang yung tema. Ako sa street, naging fighter. Solid na rhymer, low-key na puncher. Pasok kahit anong meta.
Paano kung ibahin ko na at kung dala kung biglain kita, madali tong tanga, tapos sibakin ko pa nang mabali yung panga, saksakin, pigain mata, masali pati kaluluwa, tsaka iindahin mo nga, di babawin paghinga, siya sibakin sa dalawa, nang di ba sabi nag-iisa, bakit pick upin nyo na at manali pakidala, gusto mo pisakin kita para kahit paano maging siksik ka, ikaw ay nasa top tier kung usapan ay pinaka-wak na champion. Kumbaga sa One Piece, eto manga, anime, ikaw, live action. Pwede rin na, Arik, M-Site, Mike Sweep, ikaw, gets na nga yan. And my point is, nandun ka sa listahan ng papel, pero wala kang papel dun sa listahan. Wala kang pang tinatalo na mabigat. Sampal sa Matic, ikaw ang apex ng underground. Ayaw sa'yo ni Arik. Pero ba't kinuha ka niya sa live? Kahit bobo ka sa fight? Well, eto yung bugok. Pinapasabi lang ni Sight na yung nakakoma mong career, kailangan na ng tuldok. Pero speaking of, dinurog na yung pride nyo no? Gamit mga left, right niyang mga punch. Yung not ready for the shit. Ayun, tinalo ng M-Site na nakabounce. Wala kayong palag sa amin, kayang-kaya na basahin. Si Beast durog sa akin ng dali nyo lang basahin. At ang pinakamasakit sa lahat, iniwan na kayo ni Odeng. Ikaw ang dahilan kung bakit nagiba yung samahan ng dalawa. Nagmakaawa ka kay Odeng sa langit lupa, kaya si Rhean tinabla siya. Inisnis nyo pa talaga. Kolbo nyo aba. Ganun to katanga, hausad. Patunay lang na dahil sa shit ng daga, kaya nagkalason yung flood. Ano? Tunog motus, kaya wala nang laban sa FT? Tol, di mo ko dyan maaapakan. Pagkat sapat na sa akin, naging parte ng isang ligang makasaysayan. Kaya kung makuha ni Enigma dahil nag-champion, nag-tryout, yun ang kapintasan. Dahil nagawa kong makapag-flip top nang hindi ko yan kailangan. In your face, motherfucker. Yeah. Whew. Tuloy tayo. Wala na akong sasabihin sa round 2 ni Phil kasi sa tingin ko rounds 1 and 2 niya the same, 'di ba? Andun yung punto, andun yung weight ng effective lines, andun yung effectivity, andun yung imagery, andun yung mga references, 'di ba? Ang kailangan na lang natin mapantayan ni Trev yung ganong Philos. So yun, hindi na ako masyadong magko-comment sa round 2 ni Phil kasi sa tingin ko naman klaro na almost the same. Okay? Tapos yun, yung mga pasundot-sundot na jokes, 'di ba? Sobrang effective for Phil. Di mo kasi kaya. Ay. Yo, game. Pansin nyo ba? Hindi siya lumalapag sa ibang battle leagues. Bakit? Di mo ba kaya? Kapag bago environment o pag walang tropang kasama, tinawid ko iba't ibang liga at doon pa lang mahiya ka sa sobrang bilis ko mag-adapt ng Chadi na igpa-iguana. Binusog niya kasi sa palakpak, ayan tuloy na mihasa. Kaya nga, repin niya unknown. Kasi di makita sa mga liga pag walang kakilala. Karamihan ng mga nandito, halos kakilala niya. Yung iba, besi waps niya. Huwag mo nang i-de-deny, di ako nag-de-demand ha. Sinasabi ko lang, lumabas ka sa comfort zone para mag-level up ka. Di yung pag walang tropa na nagre-react, irrelevant na. Pag sa battle, sinasabi laging dope daw siya. Oh, saan banda? Bumatil naman sa ibang liga, sa bara-bara. Pucha, hometown pa. Oo, nag-alter ego yan. Pangalan nyo dun, Solip. Oh shit! Di mo pa sinulit katangahan mo, nahiya ka pang gawing police kasi pag sinabi nyo daw Philos, tenshinhan. Proud ka pa talaga. Di ka ba nahiya niyan, sir? Sa ginawa mo ngang offense, dapat defensive cut denial din. Kahit ikaw naman yung carbon, lakas loob pa netong Mang Angken. Dapat pangalan mo Phil Jackson kasi minaster mo yung triangle. Triangle, yeah. Phil Jackson. Desperado pa sa sponsorship sa paggaganit apaw. Yung ibang brand owner nagagalit na daw. Laging nakashare kay Nico Manning, nakasunod bawat galaw. Kala ko ba hater ka ni Lebron o ba't naghahabol ka sa crown? Kalalaki mong tao, idol mo si Stephen Curry.
Ding! Pero tatanungin kita bilang MC. Ano napipil mo kay Pujemski? Okay ba? Pag maganda laro, idol. Pag pangit, gusto magulpi siya, pucha. Ano yan? Simula nung na-trade lang si Kuminga, naging moody ka? Pero kung GS-pan ka, wala yun sa akin, ma-main. Sisiguraduhin kung hindi mo ma-handle ang pain, ha? Saluhin mo lahat ng naipong o nagalit at rage kahit buho ko pa matakil o ma-angle asate. Pagsisisihan mong makapalitan tong thunder feel, Jared McCain. Huwag kang umasta na may tira. Hindi ka player pang prangkisa. Kaya kitang ibadibag kahit bigyan ka pang partida habang ako may choke, piyok, starter, matatawag mo na bang mahina? Gusto ko lamang ipakita. Kaya kong magkaroon ng dull moments, tol, habang minamani ka. Second half Dull ng moments, round ko, minamani puro ka. NBA reference. Dinemo ko kung paano di maging redundant bawat tira mo. At para sabihin hindi mo ira to. Kung pumiyok man ako, ayos lang. At least, alam mo ko lang yung nagagasgas, hindi yung mga linya ko. Yo! Tangina, powerful talaga si Trev. Hirap ng round 2. Hirap ng round 2, guys, kasi nagustuhan ko yung reference na ginamit ni Trev eh. Ba? NBA basketball reference, sobrang understandable lang. Sobrang klaro kung paano niya ginamit yung mga ano na yon, mga reference na yun for Philos. Tapos nagustuhan ko rin yung angulo niya about dun sa hindi bumabattle sa ibang liga. Siya tinawid niya yung iba't ibang liga, 'di ba? Tas yung hinahabol yung crown, Nico Manning, 'di ba? Nagustuhan ko. Huhu, ang hirap ng round 2. May siguro ano to eh. Tangin, ang hirap. Feeling ko may recency bias yung round 2 eh ni Trev eh. Kaya feeling ko mas naging powerful. Hindi, malakas din yung round 2 ni Phil, puta. Malakas din yung round 2 ni Phil. Hindi mo rin pwedeng tulugan yon, lalo na yung iniwan ni Odeng, Langit Lupa. Maganda rin yon. Okay. Round 2, tabla natin sa 9 points. Sorry, I can't decide. Pwede ko siyang ibigay kay Trev dahil sa ganitong reason. Pwede ko rin siyang ibigay kay Philos dahil sa ganitong reason. Pero parehas sila naging powerful doon, especially Trev na naggumamit ng magagandang references na para sa akin ano talaga, naihatid niya ng maayos yun, kung paano niya kinonstruct yung mga ganong linya. Para sa akin, effective for Philos. And shoutout kay Philos din, nagustuhan ko rin yung mga reference na ginamit niya para kay Trev, at masasabi kong direkta rin yun, at effective din para kay Trev. So I think round 2 mas dikit compare sa round 1 na nakapili tayo at mas na differentiate natin yung dalawang, yung round 1 nila. Mas na-differentiate natin, mas nalaman natin yung naging difference. Pero itong round 2 kasi dikit eh. Parehas sila ng atake, parehas silang agresibo, parehas sila ng dami ng punchlines for me. So ganun. Na-maintain ni Trev. Na-maintain ni Philos yung round 1 performance niya. Pero si Trev, mas umangat siya, mas effective siya dito, kaya tinabla ko to. Okay, so 9-9 para kay Philos, that's 18. Then kay Trev naman 8-9 and that's 17. So 18 to 17, up by 1 point si Philos. Round 3 dito na magkakaalaman kung sino yung mananalo, pero dikit, sobrang dikit. Hindi ako mag-rebat sa NBA, masakit puso ko ngayon. Yo! Di ba hinahanapan mo ng kanta yung Unknown? Bakit? Sige nga, kaparehas ka ba namin ng oras nilalakaran? Scholar ka ba ng bayan? Batang nais makatapos pagkat kinakailangan. Naging SK ka na ba habang nasa kolehiyo? Gumagabay sa kabataan, taga Mindanao ka ba? May anak ka bang maghapon mong tangan-tangan? Kaya mo bang magtrabaho ng dalawa, magpaaral ng kapatid habang nag-a-adjust sa oras ng malayo mong kasintahan? Yan ang babasihan mo, tang ina, para masabi na merong usay? O di ba meron kang kanta? Ang tanong, ano bang ginagawa mo sa buhay? Ooh. Kaya sige, kami na yung walang na-record maski isa.
Diyan mo lang mapupuna. Pero yung nagawa namin sa putang inang motos na to, di mo yun mabubura. Hindi kailangan hip-hop Tingina mo. araw-araw. Yun ay legit mismo, Chong. Hindi yun yung tipong i-record ni Arik para merong intro song. Pero kung sa tingin mo hindi ako pang ganon, well, eto ang tugon. Sa tamang panahon at pangakong pag ako'y napaawit, isusugal ko lahat doon. Motos game! Yeah! Laban nito sa Rap Race na karaan, lupit din. Tunog jabo ang puta. Kakaarangkada lang ng bullet train, gusto na agad-agawan ng ruta. At nung nagamay niya, biglang hingi kay Sight, kanyang oyot lumago. Sa bagay, kailangan mo nga naman ng ever ready para yung robot malaro. Technology, tetatamod ka na ng cyborg. Paano mo ako mai-impress? Tandaan na kahit advance na ang lahat, kailangan mo pa rin gawin ng best. Magsipag, huwag ma-depress. Magbilad, mag-invest. At yun ang katotohanan you need to digest. Na kahit kailan tol, di mo ma-AA ay ang success. Ano na, Trev? Ilang taon ka ng prospect, di ka pa rin makatagos. Malakas ka lang kasi sa mahina. Parang si Balch kay Exodus. Ako, mga finalist yung pabida. Aking pinupulbos. Vicente Da Vinci Bal, ngayon ikaw tinutustos. Kaya sunod na sa pila yung Dave Denver at Diyos. Ano pang hinihintay mo? Geraro maway kasi manalo o matalo, napabigat ko iyong resume. Nauna na si Bal, tas ikaw. Para sa koleksyon, ako ang kolektor. At isa lang ibig sabihin, tol, na nilamon ko buong bracket ng One Up 2024. Mula sa M-Site at Rap, Pilos at Lord, Dave versus Third, Katana at Diyos. Idagdag mo pa si Trev, binadibag ni Pilos. Kung di mo pa gets, sige mag-focus. Kung akala ay lamang, lahat kayo nabogus. Umpisa pa lang, alam mo na yung modus. Itutugma ko yan saan? Hindi pa ba obvious na basta champion ng plat, punchy bag lang sa motus? At yun ang katotohanan, malamang bitbitin mo pa uwi. At ngayon talo ka na naman, ewan ko lang kung mag-motus ka pa uli. Tanginang bigat. Bigat. Tuloy tayo. Wak mo, tol. Ako mo to legit. Di ka ba nasasaktan? Finalist ka ng motos, tas di ka man lang pinag-Taiwan. Paano? Kada battle pa na reference ng Bulacan. Sa'yo na yan. Sila tamang ramen dun, oh, tas ikaw sa lugawan. Tangina mo. Nasa unahan, ngayon siya na naunahan. Hindi ka bagay sa Taiwan, Tenshinhan. Doon ka sa Japan. Kakalaban mo dun, Cyborg. Binigyan na kita ng option, baka maarte ka pa niyan. Kung di ka kinuha ni Madam Erlyn Xiao, mag-Shaolin ka na lang. Nice. Alam mo pa, pasado ka, tablado na sa amo niya. Baka bigla ka na lang mapunta sa Korea kasi tong Renz abandon na. Oy! Ladway. Kasi tong Renz abandon na, pustahan nagka-jetlag pa yan sa pagpunta niya dito. Baka pag pinagtayuan ka, di lang jetlag. Baka mag-AFK to. Game na game, AFK. kahit palit, basta nandyan yung name ko. Takot si Zayt, baka dalhin mo pati resume mo. Hibang ka na. Gustong-gustong bumatil sa ibang bansa, wala kang ang miskinisang kanta. Kasi Pilos, tanga ka. At ipagsisigawan ko pa nga yan ng todo. Kahit yung talent pang Pinas lang, pinagsisiksikan yung sarili sa ibang bansa. Sino kasi Kai Soto? O isaying overseas, kala mo talentado siya na tao. Huwag kang magbulag-bulagan kasi yung vision mo malabo. Idilak mo mata mo, makikita mong mas marami pang magaling sa'yo sa kwago. Fuck you, Pulo MCs! Tas battle, yan ang sambit niya. Kala ko naman nag-peace na, ba't tong Philos nandidis pa? Mga achievements nga ng liga, ibinida sa intriga, nakipagpataasan pa ng ihe, bunga daw ng pagka-peace niya. Kaya tinira mo yung isla kasi gusto mo mas bitch ka. Dahil sa beef, tinira niyang batik-batik yung head. Tinira yung isla kasi mas beach ka. Pataasan pa ng ihe, bunga daw ng pagka-peace niya. Kaya tinira mo yung isla kasi gusto mo mas bitch ka.
Dahil sa beef, tinira niyang batik-batik Galing, no? ng liga. Nakakaligta ang dipag, indit pikit, yun ang mali niya. Wala Galing. kasi papapik na chick, bading pa yung kanina. Kaya tong tigamoto sa pulo, galit-galit kasi walang karisma. Love trip man. Handang pumatay para sa idol, tila avid fan. Yung aso na yung nagtatanggol, reverse John Wick yan. Habang yung kampo mo hindi ka kina-campy, tingnan mo yung amo nyo, chill guy, tamang camping lang. Yan. Real shit. Habang pinagtatanggol mo siya laban kay Shernan gamit battle rap, yung site busy sa paghahanap ng madaming spot. Ay, gago. Mahina daw turna ng pulo. Double Laging meaning, Tigamotos no? daw yung winner. Yung ilusyon mo nga itigil, nagkakaroon lang ng mga classic battles dito pagkabungguan, tiga FRBL. Filingero tong tulongges, ang lakas pa niyang bumoses. Binuhat mo yung pulo, sino kasi Jesus? Burgess? Kilala mo yan? One Piece. Kilala yan yung rumik ni Blackbeard. Wee! O baka ikaw naman nalilito. Kung nanonood ka lang ng One Piece, alam mo yung susunod kong liriko, hinalin tulad ko kay Jesus Burgess para matawag mong champion yung sarili mo. Sobrang taas ng tingin sa sarili, hindi mo ba napagtanto? Last battle nasa ilalim ng poster, yung basura na pangalan mo. Pero biglang angat na yan nung ako na nakatagpo, hindi mo binuhat yung pulo, pilos, ang binuhat mo bangko. Malas mo, ito yung trip nakakakuha lang ng one-up. Ipapaalala ko yung traumang nagbigay sa'yo ng heart shock. Ito yung Lakas. Kyrie na clutch shot nung paubos na nga yung shot clock o yung LBJ na hard block. Alam nyo naman itong mga GS fan nawawala sa isang comeback. Ang inang lakas ni Trev dito. Cooking inang Trev to. Ang lakas niya dito, gago. Damn. Damn, puta. Lakas ni Trev dito, gago. Ito ang mahirap i-judge. Pares silang strongest ang round 3. Sa tingin ko round 1 nagkatalo. Hindi na ako magbibigay ng mahabang komento sa round 3, pero strongest round ni Trev yung round 3. Strongest round din ni Philos yung round 3. And I think itatabla ko rin yung round 3. Men, ang hirap hindi dahil putang inang hirap tol. Hindi ko ina-expect kasi na magiging ganito yung performance ni Trev. Based sa mga past performances na napanood ko kay Trev dito sa Motus, hindi ganito kalakas eh. Yung pedestal hindi ganun kalakas, 'di ba? Pero agree ako dun sa linya ni Trev na malas mo, ito yung Trev na kakakuha lang ng one up. Kasi yun talaga yung Trev na alam mo yun, solidong bumatel against Val. Panood ko yun. Puta. Rounds 2 and 3, itatabla ko yun. Strongest round nila yung round 3, parehas. Round 2, parehas din sila para sa akin doon. Round 1, nagkatalo. And sa round 1, binoto natin si Philos doon at in-explain ko yun sa inyo kung bakit I had my explanation, pero sobrang dikit. Deserve siguro ng battle na to yung ang judge is 2-1 kung tatlo man. Pero ayun, 2 and 3 guys, no doubt for me, in my own opinion, 2 and 3 itatabla ko yon. Round 1 doon nagkaroon ng difference sa structure ng sulat. Medyo hindi pa ganun kalakas si Trev doon. Feeling ko nagpapainit pa siya doon. At ganun din si Philos sa round 1. Philos sa overall kasi rounds 2 and 3 tinabla ko. Okay? So 9-9-10 for Philos and that's 28 points. Kay Trev naman, binigyan ko siya ng 8, 9 and 10. That's 27. 28 to 27 in favor of Philos. Pero round 1 lang. 2 and 3 tabla. Sana mali ako pero deserved nila yung dikit na score dito. First
versus Pilos. Kung nagustuhan mo, tonsik lang sila ng South Mall. Pwede kayo mag-billiard. Crown Manila, syempre, dito sa Impacto Restaurant. One Day Basketball League. Abangan nyo yan kasama yung iba pang underground leagues. Kaya yun. Pero ang boto ng Urado, 3-0. Oh, 3-0. Para kay Fred. Shout. Oh! 3-0. Mag-ingay para kay Fred. Shout. Yeah! Yun, di ba? Sabi ko nga sana mali ako. Deserve ni Trev, puta. Tangina, natalo niya si Pilos. Dikit. Wala na atang judges dito eh. Sayang. Gusto ko sana pakinggan. Tangina. Solid na battle yun. Shoutout kay Trev. Deserve. Sabi ko nga sa inyo, sobrang dikit. Deserve ng battle na to. Yung 2-1 na score na either way. Pero yun. Trev, puta. Shoutout. Lakas niya dito. So, yun. Pero, ayun, sa akin, round 1 nakuha ni Phyllis yun. Pero 2 and 3, tinabla ko dahil parehas sila doon talaga. Yun, shoutout. Takin, nagustuhan ko yung battle. So, yun, ito, wala nang judges to eh. Ayaw sa salamat kay Pilos sa KM site sa pagkakataon. Solid Siyempre, po, sa kanya. girlfriend ko, kay Jaira may sinmana ako kay Kuya Justin, tsaka Team Tambay. Ano pa ba? Then, Marjorie. Yun. That's it. And na-enjoy ko yung battle. Sabi ko na nga ba magiging classic na battle tong ano, match-up na to. Hindi ako nagkamali. So, solid. Gustuhan ko yun. So, yun lang. Motos pa rin tayo guys. Meron pa akong gustong panoorin dito. I think yung Grim tsaka Choi Fox gusto ko siya panoorin. So, kita-kits tayo doon mga kumag. Peace out.